Breaking news! US at Pilipinas binalaan ng China sa bagong batas nito sa South China Sea. China, gulat na gulat dito. Tala, isang mamamayang Pilipino ang sumugod sa West Philippine Sea sa sandbar para ipakita ang watawat ng Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayon naman sa balita, pareho umano nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas at Estados Unidos. Ang dalawang bansa na ito ay napahayag na kanilang pangamba sa bagong regulasyon ng China na maaari umano magresulta sa pag-aristo ng mga dayuhan na mangingisda umano sa nasabing rehiyon, lalo na umanong mga Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, sa pangunguna umano ng Pilipinas, nagpayag sila ng pagtutol sa mga hakbang ng China na nagbibigay ng babala na kanilang ihahain ang isang diplomatic protest kung itutuloy umano ng China ang kanilang plano, at ipinahayag ng Pilipinas na ito ay walang basihan sa batas at labag umano sa pangdaigdigang karapatan. Ang Pilipinas ay nagpayag ng determinasyon na ipagtatanggol ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino na mangingisda umano sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Tayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, nagulanta nga ang buong mundo sa bagong ipinatupad umano ng China na batas sa South China Sea na halos mga kalapit ng bansa nito ay apektado, lalo na umano ang bansang Pilipinas. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, walang legal na batayan umano ang pagpapatupad umano ng China ng batas sa South China Sea, at ayon pa nga rito, nilalabag umano ng China ang internasyonal na batas, hindi nila sinusunod ang internasyonal na batas. Sila mismo ay gumagawa lang ng sarili nilang batas at sila lang din umano ang nag-aaproba. Kaya maraming bansa na mga kalapit nito, lalo na umano ang Pilipinas, ang hindi papayag sa bagong batas na ipinatupad umano ng China sa South China Sea na maaari umano magdulot ng hindi pagkakaunawaan at magkakaroon ng tensyon sa mga teritoryo na pag-aari umano ng Pilipinas at mga kalapit na bansa ng China. At ayon pa dito, ang Estados Unidos ay kapwa nagpayag ng kanilang pagkabahala sa nasabing isyu, bagamat walang direkta umanong pahayag mula sa Estados Unidos ang pag-aristo ng trespasser ng kanilang interes sa rehiyon, at ang kanilang kaalyado tulad ng Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang suporta at pagtutol sa pulisya ng China. Ayon pa dito, ang parehong Pilipinas at Estados Unidos ay nagpayag ng kanilang pagkakabahala, determinasyon sa isyu na planong pag-aristo ng mga dayuhan na lumabag umano sa South China Sea. Sa pareho silang nagsalita laban sa hakbang umano ng China. Matatandaan natin, ang Estados Unidos ay nangako sa Pilipinas na tutulungan ito na ipagtatanggol ang mga teritoryo na pag-aari umano sa West Philippine Sea at hindi hahayaan na manaig umano ang patuloy na panghihimasok ng China at pag-aangkin sa mga teritoryo na mga kalapit nitong bansa. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay maaari umano magpatuloy at pagsasagawa ng diplomatikong protesta laban sa mga hakbang ng China na nagre-resulta sa pag-aabuso sa South China Sea. Ang Estados Unidos ay maaaring magbigay ng suporta sa Pilipinas sa pamagitan ng pagpapahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas at internasyonal na entablado. At ayon pa dito, ang Estados Unidos ay maaari magpatuloy sa pagsasagawa ng mga maritime patrol sa South China Sea upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisda, lalo na ng mga Pilipino na pumapasok umano sa West Philippine Sea para mangisda. Ang Scarborough Shoal ay isa umano sa mga inaangkin ng China na kanila daw yan teritoryo, pero walang legal na batayan ang pag-aangkin umano ng China na kanila teritoryo yan, dahil pasok yan sa exclusive economic zone ng bansa, at yan umano ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016 sa arbitral ruling. Kaya walang legal na batayan ang patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Kaya dapat lang na ipagtanggol umano ng Pilipinas ang karapatan sa patuloy umano na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya tama lang ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino na nangingisda dyan sa West Philippine Sea, dahil walang karapatan ng China na harangin at harasin ang mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa dito, ang Pilipinas at Estados Unidos ay maaaring magpatuloy sa pagtibayin
ang kanilang ugnayan sa iba pang mga bansa sa Asia Pasipiko upang magkaroon ng mas malakas na koalisyon laban sa pang-aabuso umano ng China. At maaari umano magkaroon ng pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang mapalakas ang kanilang kakayahan at kooperasyon sa larangan ng seguridad sa rehiyon ng South China Sea. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay maaari din magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa iba pang mga multilateral na organisasyon tulad ng ASEAN upang mapalakas ang kanilang posisyon sa usaping ito. At ayon pa dito, sa pamamagitan ng kooperasyon at pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaring mas mapanatili ang seguridad at kaligtasan sa South China Sea habang kinakatawan ang kanilang karapatan laban sa pang-aabuso umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo rito at sa iba pang mga balita? At ayon pa sa balita, isang Pilipina ang nagwagayway ng flag ng Pilipinas sa sandbar na kung saan umano inaangkin ng China ang lugar. Hindi umano natakot ang isa sa mga kababayan nating Pilipino at ipinakita nito ang pagmamahal sa bayan. Isa rin ito sa pagpapakita sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na magkaisa at magtulungan na ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ito rin umano ay nagpapakita sa bansang China na hindi ito natatakot ang mga Pilipino na ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino sa teritoryo na pag-aari umano ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sa patuloy umano na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kaya dapat lang magkaisa ang bawat Pilipino, tulungan ng gobyerno, magkaisa ang bawat Pilipino kung paano natin labanan ang patuloy na pag-aangkin umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari umano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Itong ating kababayan hindi natakot, sinugod umano sa sandbar at ipinakita na ang watawat ng Pilipinas ay tanda na ito ay teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na hindi dapat sakupin ng China dahil ito ay pasok pa sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya walang karapatan ng China na angkinin ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya mga kababayan, dapat magkaisa tayo at ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Nakaraan lamang, marami sa ating mga kababayan mangingisdang Pilipino ang naglayag sa West Philippine Sea para ipakita na ang karapatan ng bawat Pilipino sa West Philippine Sea at igiit na ang karapatan ng Pilipinas na hindi dapat magpanghihimasukan ng China ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayun din umano ay pagpapakita na dapat umalis umano ang bansang China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na umano sa Scarborough Shoal na kung saan patuloy umano pumapasok ang mga barko ng China dahil sa pag-aangkin nila nito na kanila daw yan teritoryo ang Scarborough Shoal. So balit, yan ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, suportado na rin ng gobyerno, ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy, Bureau of Fisheries Aquatic Resources ang ating mga mangingisdang Pilipino. Handa silang ipagtanggol at bantayan ng ating mga mangingisda na nangingisda umano sa West Philippine Sea sa gitna umano ng patuloy ng banta umano ng China. Naarestuhin umano ang mga mangingisdang Pilipino na maaari umanong lumagpas sa Scarborough Shoal.